Papakawalan na ng rebelding Houthi ang siyam na Pilipinong hawak nito at ililipat mula Yemen papuntang Muscat, Oman. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nakatakdang ilipat sa Correctional Institution for Women. At Pinay OFW na nasawi sa sunog sa Taipo, makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ng Hong Kong. 800,000 Hong Kong dollars o katumbas ng mahigit 6 na milyong piso ang matatanggap na tulong pinansyal ng naiwang pamilya ni Mary Ann Esteban mula sa pamahalaan ng Hong Kong. Ito ang inihayag ni Labor Secretary Chris Sun sa isang joint press conference kasama si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ito ay binubuo ng statutory o employee compensation, token of solidarity mula sa pamahalaan ng Hong Kong at ang funeral grant. Tiniyak din ni Sun na tutulungan ng Labor Department ang pamilya sa pag-secure ng payout at titiyakin na ang nararapat na benepisyaryo lamang ang makakakuha ng pera. Inaayos na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang paglipat ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Ayon sa BJMP, inaayos na ang medical at laboratory examination ni Go na kinakailangan bago ilipat sa detention facility. Ito ay matapos matanggap ng Pasig City Jail Female Dormitory ang commitment order sa paglipat ni Go. Nauna nang hinindian ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang mosyon na inihain ng kampo ni Go na naglalayong manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory sa halip na ilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Papakawalan na ng rebelding Houthi ang siyam na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na hinostage ng mga rebelte sa Red Sea nitong Hulyo. Sa impormasyong natanggap ng Department of Foreign Affairs mula sa Sultanate of Oman, nakatakdang ilipat mula Sana'a, Yemen papuntang Muscat, Oman ang mga Pilipinong bihag. Agad na mga ayusin ng Philippine Embassy ang ligtas na pagbalik ng mga Pilipino sa bansa. Puno ng saya ang kahabaan ng Mabini hanggang MH Del Pilar sa Malate, Manila every weekend. Pwede kayong mag-shop, dine and eat at makipagmusikahan sa live band hanggang 12 midnight. Sugod na sa La Vie Fest 2025, hatid ng La Vie Resort and Casino. Narito ang report. Sa lamig ng simoy ng hangin, samahan pa ng mga saliw ng tugtugin at food trip para sa mga tami natin. Talaga namang date night feels, mapa-couple, barkada o kahit pa mag-isa ang tagpo sa Malate, Manila. Ngayong ibinabalik ng La Vie Resort and Casino ang saya ng street fair sa La Vie Fest 2025. Si Charmaine at Claudine nga naabutan naming umu-order. Di nila inaasahan at nagulat sa energy, vibrance at zest ng event. Unexpectedly, may ganitong event pala in which sabi namin, check na namin after ng work niya. Nice to see naman na ang lively and then makulay din yung place. So okay din siya. Actually, galing ako ng Rizal and na-invite ako dito ng friend ko para bisitahin yung food stall nila na Bowl and Bites. And hindi ko ina-expect na ganito ka-lively pala dito sa La Vie. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Maynila, layuning buhayin ng La Vie Fest 2025 ang turismo at nightlife sa Malate. Bawat weekend ay may bagong theme, kaya laging may aabangan. Food trip malala, jamming through the upbeat music mula sa mga live bands. We here at La Vie, we've been planning on doing this actually for more than a year na. Now consequently, parallel pala with the advent of our Honorable Yorme, our Mayor Isko Moreno Dugumagoso, actually had, his vision was already doing pocket projects like this to bring back the nightlife and technically the tourism here to Malate, Manila. So when we presented it to the local government of Manila, it was kind of like a meeting of the minds. Puno ng iba't ibang stalls mula sa mga vendor ng micro, small and medium enterprise ang hilera ng Mabini hanggang MH Del Pilar in front of La Vie Resort and Casino. Malaking tulong na rin ngayong holiday season para sa mga vendors. So, nag-order sila para dun sa birthday ng boss. It just so happened na nagustuhan nila and then nag-order sila ng platter namin. They invited me to open my stall here. So, syempre, sino ba naman tayo para tumanggi doon sa opportunity na binibigay, di ba? Since it's also an exposure and it's also my first time na ilabas si Shawarma.
Si Ross Alfred nga hindi na pinalampas ang pagkakataon para kumita ngayong Christmas time. Trinay lang po namin na i-take yung opportunity, try po since bago lang din naman po kami sa ganito. Tsaka free po. Nagtitinda po ako ng streetwear and meron din po ako sariling clothing brand. Ito po, ang pangalan niya po ay Shataz. Yan. Madalas po na-represent ko po is yung culture namin or yung culture ng Malate. Kainan at musikahan, yan ang trip dito sa Lavi Resort and Casino ng Lavi Fest 2025 in the heart of Manila's Entertainment District, Malate. Bukas ang Lavi Fest every weekend 1 p.m. hanggang 12 a.m. sa Pedro Hill, corner Mabini Street, Malate, Manila. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 22 days na lang po, Pasko na!